Umano'y dayaan sa snap elections, batas militar at pagpatay kay Ninoy Aquino. Ilan daw ito sa mga naging mitya ng pagputok ng EDSA People Power Revolution. At sa kabila ng pag-iral ng martial law noon, may ilang mamamahayag na matapang na ibinalita ang mga nangyari. Makibalita tayo kay Bam Alegre. Hindi pa malaya ang pamamahayag noong 1986, panahon ng martial law. Pero matapang na naghatid ng balita ang Radyo Veritas. February 22, 1986 nang manawagan sina Ricardo Cardinal Vidal at Jaime Cardinal Sin sa naturang istasyon. Si Father Larry po ito, on the air po tayo ngayong gabi sa Radio Veritas. Kayo po ay nandyan sa opisina ng CBCP and you would like to give a message, Your Eminence? Tayo ay hindi nasa sa mabuting kalagayan. Ang akin lamang appeal ay kung maaari ay wag dadaanin sa dahas ang paglutas ng problema natin ngayon. This is a very critical time for our country. We appeal to our people to pray for a just and peaceful resolution of this crisis. Let us not allow a drop of blood to be shed. If we can solve this problem peacefully, that would be the best. Sa gabing yon, nagsimula ng kumilos ang taong bayan. Halos wala na pong nakaraang sasakyan dito po sa kahabaan ng EDSA. Unti-unting pinupuno ngayon ng makapal na taong bayan. People's power is working and guns cannot stop us anymore. Pero noong gabi ring iyon, nag-sign off ang himpilan dahil sa problema sa kuryente. Para patuloy na makapag-report, kinailangan lumipat ng staff sa Radyo Bandido, isang nakatagong istasyon. At sa isang ulat ni June Keithley, inatake na pala ang Radyo Veritas. There was a strong explosion outside Veritas and there was smoke. Ang tangkang pagpigil sa pamamahayag hindi nagtagumpay dahil sadyang napakalakas na ng sigaw ng taong bayan laban sa diktatorya. Kabilang sa mga sumigaw ng demokrasya ang kabataang Pilipino noon. Kabi-kabila ang mga rally hanggang sa may sakatuparan ng EDSA People Power Revolution. Matapos ang 30 taon, marami pa rin na nagbabalik tanaw sa revolusyong mas nagpakilala sa atin sa mundo. Sa Quezon City, binuksan ang People Power Experiential Museum. Sa tinatawag na Hall of Restless Sleep, makikita at maririnig si dating Pangulong Ferdinand Marcos habang idinedeklara ang martial law noong 1972. I have proclaimed martial law in accordance with the power. Meron ding Hall of Hidden Windows kung saan may kukumpara ang buhay ng karaniwang mamamayan noon sa mga nasa kapangyarihan. Meron ding Hall of Orphans. Sa isang hall din sa museo, makikita ang mga dinukot o tuluyan ng hindi nahanap na biktima ng diktatorya. Meron ding Hall of Pain kung saan makikita ang ilang uri ng torture o pagpapahirap. Nasa museo rin ang aktwal at tangking hinarang ng mga taong nakibahagi sa People Power Revolution. Ang target talaga ng EDSA People Power Commission ay yung mga kabataan, lalo na yung mga millennials. Bam Alegre, GMA News.